Daigdig ng kababalaghan at katatakutan. Hanapan ng mga nawawala. Kailangan. Dark Alas Kababalaghan Fiction Comedy Horror Suspense Action Love Story alias Batong Buhay Chapter 23 Mga Agimat. Sa eskwelahan, bulong-bulungan ang nangyaring bakbakan ng grupo ni Burok at ng tropa ni Bato. Ang lahat ay tikom ang bibig sa takot na baka sila ang balikan ng grupo ni Burok. Ngunit sa pangyayaring iyon, walang ibang saksi kundi si Angel at Mel. Ang grupo ni Burok at tropa ni Bato ang siya lamang ang naandoon sa mga oras na iyon. Hapon na rin noon at nakauwi na ang iba. At sa bakanting lote pa nangyari ang labang iyon kaya walang ibang nakakakita. Dumaan ang ilang buwan, nagtanda na ang grupo ni Burok. Hindi na nila ginagawa ang dating maling gawain. Naroon pa rin ang pagiging astig nila, subalit tumitiklop na sila sa tuwing daraan si Bato. Hindi naman sila pinagyayabangan ni Bato, bagkus nais nito silang kausapin upang mag-ayos na ang mga ito sa pag-aaral at makagraduate na rin sa paaralang iyon. Si Ben ay tumigil na rin sa panliligaw kay Angel sa pag-aakalang kasintahan na ni Bato si Angel. Hindi na rin sila nang babastos ng mga babae o maging mga binabae. Okay na rin si Angelica at Bato at hindi na rin naulit pa ang nangyari sa kanila. Natatakot din naman silang baka nga mabuntis ng maaga si Angel at di makapagtapos ng high school. Napakalaking kahihiyan iyon at problema pa sa mga tao at sa mga magulang nila. Si Bato na mismo ang umiiwas dahil lagi nitong naaalala ang napanaghinipan na mahuhumaling sa kanya ang babaeng makakapansin sa kakisigan nito. Samantala, dumating na ang bakasyon. Sa panahon ng mahal na araw, lahat ng mga may taglay na agimat ay pumupunta sa bundok upang doon sanayin ang kanilang kakayahan. Susubukan nila ang taglay na galing ng kanilang agimat, kaya ang mga tao ay nananatili na lang sa bahay baka sila pa ang tamaan ng naturang itim na mahika. Sa isang dako, nagkakatipon-tipon ang mga matatanda. Naroon din ang tropa ni Bato at nakikiosyoso. Pero di sila pinapalapit dahil napakalakas daw ng kapangyarihang ginagamit ng mga ito at baka di kayanin ng batang katawan at bumigay sila. May nagpakita ng mahika, 3 stick ng sigarilyo, isinausaw sa isang basong tubig. Nang maisubo na ang lahat ng 3 stick ng sigarilyo, uminom ito ng tubig at dahang-dahang inilabas ang perang papel. 50 pesos, 50 piso. Ang isa na may tumungga ng isang 4 kantos na gin bilog at nang maubos, ginawang pulutan naman ang bote nito. Ginuya ng husto hanggang maging pino, ni wala man lang sugat ang dila at bibig nito. Nilunok pa ang mga napinong boteng iyon. Ang labis na hinangaan ni Bato ay ang isang matanda. Kumuha ito ng itak, ipinansibak ng kahoy upang malaman kung matalas nga ba ito. Sabay tinaga sa katawan niya, ni hindi man lang tinablan ang tiyan nito. Palakpakan ang mga tao sa galing na ipinamalas ng matanda. Pagkatapos nun, hinawakan niya ang itak, nagmumog ng tubig,
umusal ng orasyon at ibinuga sa gitna ng itak. Dinali niya ang itak sa pamamagitan lang ng kamay. Kahanga-hanga, putol ang itak. Napapahiyaw naman ang mga tao sa galing ng agimat ng matanda. Pauwi na noon si Mando nang makita si Bato na naroon at nakikinood. Kaya tinawag niya ito at isinama ng pauwi ng bahay. Habang pauwi, napakwento si Mando tungkol sa mga agimat. Isang dayuhan daw ang napadpad sa isang karatig baryo. Mayroon itong taglay na malakas na agimat. Isang panahon noon, piyesta sa baryo at dinarayo ito ng mga karatig baryo. Halos bawat bahay ay may handaan at inuman. Itong dayuhan ay naimbitahang makipag-inuman sa isang taga roon. Ang hirap lang kapag may taglay kang agimat at nalaman ng iba, may natatakot. Ngunit mas maraming nagtatangkang subukan ka. Habang tumatagal ang inuman, medyo nagkainitan ang usapan dahil payabangan na ito ng dami ng mga kalokohang nagawa. Tila hindi na nagugustuhan ng dayuhan ang pagkamaangas ng isa sa kainuman at napikon ito at nagalit. Akmang huhugutin niya ang kanyang kalibre 38 baril nang sugurin ito ng ibang kasama ng taga roon sa lugar. Pinagtulungan nilang agawin sa dayuhan ang baril, ngunit kahit tatlo sila, nahirapan ang mga ito sa dayuhan dahil napakalakas nito. Hindi dahil sa malaking tao ito, kundi dahil sa taglay nitong agimat. Nagmumura ang dayuhan at sinabing away ba ang nais nila? Habang pagulong-gulong sila sa lupa, pinagsusuntok ang dayuhan ng isa at nakayakap naman ang dalawa. Ngunit parang baliwala lang sa dayuhan. Naagaw nila ang baril ngunit hindi nagpasindak ang dayuhan at isa-isa silang sinugod at pinagsasapak. Baliktad ang dalawang lasing at dahil sa takot, tarantang pinagbabaril ng isa pang kasama ang dayuhan. Sa ulo at sa katawan ito tumama. Ubos ang bala ng baril at bagsak ang dayuhan. Tinakpan nila ito ng dahon ng niyog at mabilis na tumakas. Tumawag naman ng pulis ang mga taga roon, ngunit magagabi na nang hindi pa dumarating ang mga pulis. Manggagaling pa kasi ito sa bayan at mahirap pumaroon sa baryong iyon dahil wala pang daanan ng sasakyan papunta roon. Bakit wala pang mga pulis? Baka mamaya bumangon yan. Wika ng isa sa mga taga roon. Kinikilabutan na ang mga tao sa takot. Sabi naman ng iba na huwag silang matatakot. Patay na yun at paano pa babangon? Hindi na lang lumalabas ng bahay ang iba dahil sa labis na takot. Samantala, pagsapit ng gabi, umulan ng malakas. Naulanan ang bangkay ng dayuhan. Lahat ng tao ay nasa loob na ng bahay at wala nang lumalabas dahil na rin sa labis na takot. Dumating ang mga pulis ngunit hindi na nila nakita ang bangkay. Nagalit ang mga pulis dahil pinagloloko lang daw sila ng mga taga roon. Ayon sa mga pulis, ang hirap pa naman pumunta sa barangay na iyon. Tapos lolokohin lang sila ng mga iyon. Sinabi ng tumatayong kapitan na naandyan lang yan nung gabi at tinakpan nila ng palapa ng niyog. Ginalugad ng mga pulis ang buong baryo ngunit wala silang nakitang bangkay. Umuwing galit ang mga pulis dahil wala naman silang nakitang bangkay na sinasabi ng mga ito. Nangahilakbot sa takot ang mga taga-baryo sa pag-aakalang baka balikan sila ng dayuhang inakalang patay na ngayoy bumangon pa. Sa di kalayuan,
May isang lalaking tumawid ng ilog at galing ito sa bundok. Nagitla ito sa nakita. Ang dayuhan ay nasa ilog at buhay ito. Kitang-kita nitong tinatanggal isa-isa ng dayuhan ang mga balang hindi bumaon ng gusto sa kanyang ulo at katawan. Doon siya naniwala na may agima talaga ang dayuhan na iyon. Sa pagkakaalam pa ni Mando, sinaksak o tinagapa raw ang dayuhan habang walang malay, kaya hindi na yun mabubuhay. Mga ilang sandali pa'y naikwento din ni Mando ang isang pugante na tumira sa baryo nila. Pero doon ito nagbahay sa malayo, yung walang gaanong bahay, upang makita niya agad kung may papalapit siyang kalaban. Nababalitang may agimat daw ito, kaya ganun na lang ito katapang. Ang kumpare ni Mando na si Talim ang nagnais sumubok sa agimat nito. Nais din sana ni Mandong subukan ang pugante, ngunit naisip niyang wala naman itong kasalanan sa kanya. Pagkaraan daw ng ilang araw, pinuntahan ni Talim ang pugante sa kanyang kubo at niyayang makipag-inuman. Ngunit habang nag-iinuman, lagi nitong katabi ang mahaba, makintab at matalim nitong itak. Ang tanging dala naman ni Talim ay isang maliit na itak na ang haba ay 2 dangkal lang. Pero matulis at matalim ito. Mga ilang sandali pa ng pag-iinuman, tila may kakaibang galaw na ang pugante, hanggang sa maramdaman ni Talim na lasing na ito. Agad inundayan ito ng sasak ni Talim sa dibdib. Bumaon ng 2 dangkal ang itak na iyon, ngunit nahawakan ng pugante upang hindi na gaanong bumaon pa. Nanlilisik ang mga mata ni Talim at pilit pa niyang ibinabaon ang maliit na itak. Hindi naman siya maitak ng pugante dahil mahaba ang itak nito at nakadikit si Talim sa kanya. Nang makakuha ng pagkakataon, mabilis na tumalon si Talim sa ilog dahil ramdam niyang matagal mamatay ang pugante. Nagawa pang habulin ng taga si Talim at muntik pa itong abutin ng mahabang itak. Ngunit naubusan na ng dugo ang pugante at hindi naman siya maaaring pumunta ng ospital dahil mauhuli siya doon. Pagdating nila sa kanilang bahay, tuloy pa rin ang kwentuhan ng magtiyuhin at naupo ito sa mahabang upuang kahoy sa labas ng kanilang bahay. Chong, totoo po bang mayroon dito sa atin yung bang may agimat na hindi tinatablan ng bala? Kuryosidad na tanong ni Bato habang akbay ito ng tiyuhin. Tumango si Mando at sinabing may tao sa kanilang baryo na may agimat na hindi tinatablan ng bala, tulad ni Pinyong Bala. Tinag-urian itong Pinyong Bala dahil hindi ito tinatablan ng bala at subok na iyon. Ayon sa kwento, si Mang Pinyong Bala ay taga kabilang purok. Marami na rin itong napatay at pinaghahanap ng mga alagad ng batas noong panahon niya. Malakas din ang agimat ni Mang Pinyong Bala. May isang panahon na dumaan ito sa harapan ng mga sundalo, ngunit hindi man lang ito nakilala, samantalang siya ang taong hinahanap nila. Makalipas ang ilang panahon ng paghahanap, natsambahan ng mga sundalo si Mang Pinyong Bala sa kanyang pinagtataguan. Lumaban ito ng barilan sa mga sundalo. Ilang sundalo din ang kanyang tinamaan, ngunit di niya ito napatay. Tinamaan din si Mang Pinyong sa katawan at nalaglag sa bangin, ngunit nakatakbo pa ito sa sagingan. Subalit sa sagingang iyon, doon siya nasukol ng mga sundalo at pinaulanan ito ng bala ng mga sundalo.
Butas-butas ang suot na fatigue uniform ni Mang Pinyong Bala. Kitang-kita nilang bumulagta sa sagingan si Mang Pinyong Bala at nagtawanan ang mga sundalo dahil napatay na rin nila ang kilabot na si Mang Pinyong Bala. Nag-iyakan ang pamilya ni Mang Pinyong sa nalaman. Dali-dali nilang pinuntahan ang bangkay ni Mang Pinyong, subalit nagulat sila nang wala na ang bangkay doon. At sa di kalayuan, nakita nila si Mang Pinyong na naliligo malapit sa kakahuyan. Lumapit sila dito upang makumpirmang si Mang Pinyong nga iyon. Tanging sambit na lang nito'y, "Susuko na ako." Napansin ng pamilya ni Mang Pinyong ang mga galos sa katawan nito, ngunit nagulat sila dahil ang mga bala ng Armalite ng mga sundalo ay nasa bulsa ng fatigue uniform na suot ni Mang Pinyong. Mga ilang araw ay sumuko si Mang Pinyong Bala sa mga pulis na ikinagulat ng mga ito dahil ang akala nilang Pinyong Bala ay patay na. Ngunit naroon ito at sumusuko sa kanila ng buhay. Buhay na buhay pa. Mga solid kaibi, humahanga ako sa galing ng agimat ng mga taong mayroon nito. Subalit ang mahirap lang, ginagamit nila ito sa hindi magandang gawain. Ginagamit nila ang taglay na kapangyarihan ng agimat upang makapanlamang sa kapwa, pagpatay at pagnanakaw. Mga solid kaibi, ang lahat po ng kwentong agimat ay hango sa totoong buhay at pangyayari. Taong 2021, namatay si Mang Pinyong Bala. Namatay si Pinyong Bala hindi dahil sa bala o patalim. Bagkus namatay na lang ito sa sakit at katandaan. RIP po, Mang Pinyong Bala. Maraming salamat po mga solid kaibis sa inyong pagtambay at pakikinig ng alias Batong Buhay, The Wonder Boy. Please, huwag po kayong mag-skip ng ads. Tulong nyo na lang po sa akin. Ingat po lagi. God bless. Hanggang sa muli.